Ipinagdiwang at ginunita sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ika-119 na araw ng kalayaan ng Pilipinas. Hindi nakadalo si Pangulong Duterte sa pagdiriwang sa Rizal Park. Ito pa naman sana ang unang beses na pangungunahan niya ang selebrasyon bilang Pangulo ng bansa. Narito ang aking report. Pinapaalam lang ng opisina ng Presidente na hindi siya makakarating ngayong umaga. Si Presidente po ay wala namang binibigay na dahilan, pero sa ano po siguro sa palagay lang po natin, at talagang hinaharap niya meron siya mga hinaharap na ilang bagay upang maayos talaga yung hinaharap natin na challenge sa bayan. Ito ang inanunsyo ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa media ilang minuto bago magsimula ang flag raising ceremony sa Rizal Park na bahagi ng paggunita ng pagdiriwang na Araw ng Kalayaan. Ito sana ang unang pagdalo at pangunguna ng Pangulo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang Presidente ng Pilipinas. Sina Vice President Leni Robredo at Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang nanguna sa programa. Matapos ang seremonya, sinabi ni Cayetano na hindi maganda ang pakiramdam ng Pangulo, kaya kinansilan nito ang kanyang mga aktibidad sa Luneta. You know that the President has been working 24/7. I received the call 5:30 a.m. this morning, and I talked to his people and inquired. Sabi, no problem, he's okay, but tired and doesn't feel that well, no? So better to rest. Kinansila rin ang traditional Vandinur. Ayaw daw kasi ng Pangulo mag-toast habang may gulo sa Marawi. Binulabog naman ng kilos protesta ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Pero sa gitna ng talumpati ni Senador Panfilo Lacson, biglang nagkagulo ang ilang demonstrador. Pinagpanalunan matapos ipaglaban. Agad namang pinagdadampot ang mga militante at isinakay sa police mobile. Nagambala man, nagpatuloy pa rin ang pagtatalumpati ni Lacson. Kasama rin ang senador si Department of Tourism Secretary Wanda Teo. Kahapon tumungo patungong Philippine Rice ang mga tauhan ng Philippine Navy, Philippine Army at mga lokal na opisyal ng kasiguran sakay ng BRP Davao del Sur. Ito'y para isagawa ang flag raising sa ilalim ng dagat. Ayon sa Philippine Navy, pagpapakita ito na ang inaangking teritoryo ay pagmamay-ari ng Pilipinas at hindi ng sinuman. Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, nagkaroon din ng wreath-laying ceremony sa City Hall. Sinundan ito ng 21-gun salute at pagpapalipad ng puting lobo. Idinaan naman sa interpretative dance ng mga estudyante ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Samal, Bataan. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang lokal na pamahalaan, mga senior citizen at mga World War II veteran. Nagpamalas naman ng makabagbag damdaming pag-awit ang isang koro sa Boac, Marinduque. Nag-alay rin ng bulaklak ang ilang opisyal ng gobyerno at mga madre sa paanan ng monumento ni Gat Jose Rizal. Inalala naman ng mga taga-Ilagan, Isabela, ang kabayanihan ng mga sundalong nagsakripisyo ng kanilang buhay sa Marawi City ngayong Araw ng Kalayaan. Halos 1,000 ang dumalo sa pagdiriwang. Ang Amerika nagbigay ng pagbati sa Pilipinas. Ipinagmamalaki raw ng Amerika na ang Pilipinas ang kanilang matagal kaalyansang bansa. Hinahangaan din daw nila ang tatag ng mga Pilipino.